Thank you, Jesus. Let's lift our hands to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Let us shout hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. We bless your holy name, Lord. We magnify your name. Thank you, Lord God. Purihin natin, Panginoon. Thank you, Jesus. Let's lift our hands to God. Glory to God. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give glory to your name. We give glory to your name, Lord. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give worship. We worship you, Lord. We give worship to your name. Oh Lord, worship to your name, Lord. Hallelujah. Is great and greatly to be praised. We give worship. We give worship to your name. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord, for your name is great and great. Panginoon, napakabuti mo sa bawat sa amin. Pupurihin ka namin magpakailanman. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Oh, napakabuti mo. Everybody shout hallelujah! Los Shakira Masatramente Yumosa. Thank you, Jesus. Panginoon, sa umagang ito, we receive your fresh anointing, fresh touch. We receive the anointing, the spirit of wisdom and revelations.
At sa umagang ito, Panginoon, as we believe and receive your words, we will be filled with faith. Our hearts will be filled with faith, and we will be filled with your life, with the Zoe life of God. We will be filled with your power, and this place will be filled with the glory of the living God. At Panginoon, everything is under your control, Panginoon. At ang iyong presence pumupuspos sa lugar nito. And anything can happen, Lord. Gumagawa ka ng himala sa kalagitnaan ng iyong mga anak. Panginoon, hipuin mo ang puso ng bawat isa. Touch the bodies of those who are sick right now and let them all be healed. For by the wounds of Jesus, by the stripes of Jesus, we are healed. Panginoon, salamat o Diyos. Ikaw ang aming kalakasan, and all glory belongs to the Lord Jesus Christ. Amen, amen. Kamay niyo yung katabi. Sabihin niyo, kapatid, gaya ng dati, you are anointed, you are blessed to be a blessing. At sa kabila naman, sabihin niyo, kapatid, wala ka pa rin pagbabago. Kitang-kita ko sa iyong mga mukha na ikaw ay, alam mo na yun kung ano yun. Ano yun? Ano na? Ayun, artistahe. Ruhin ng Panginoon. So, sa umaga ito, sino pong masaya sa Panginoon? Magsabi amen. Amen. Tayo lahat masaya. Ang presence ng Panginoon nandito. Sa umaga ito, meron po tayong topic. Supposedly, lagyan ko sana ng Part 2, yung ating message last week about victory and tithing. Pero siguro sa ibang mga weeks na lang, at nilagyan ng Panginoon ang puso ko ng message ito. At ang topic natin sa umagang ito ay follow your dreams and receive your miracles. Yes. Follow your dreams and receive your miracles. Sino po dito ang gustong maging prosperous, successful, at victorious sa buhay nito? Amen. Alam niyo po ba na pangako ng Diyos sa atin is to prosper us? Lako, napakarami mga church denomination ngayon, under attack yung tinatawag na blessing ng Diyos. Ayaw nilang marinig yung blessings ng Diyos, prosperity. No? At binabrandidan nila kapag binigkas mo yan sa pulpit, you are prosperity gospel daw ang iyong pinipreach. Ba't nila sasabi yun? Kasi ignorante sila. Hindi nila alam ang definition ng prosperity. No? Prosperity, kaya nga dinidefine ko ang prosperity. Prosperity is God's abundant grace in meeting the needs of His people according to His promises through the Lord Jesus Christ. Yung tagpuin ng Diyos ang iyong pangangailangan, yung ilagay ka ng Diyos sa magandang kalalagayan, yung papangyarihin ng Diyos ang iyong dreams, yung ang buhay mo'y paginhawahin ng Diyos, yung alisin ka ng Diyos sa kahapisan, karukhaan at dalhin ka sa pagpapala, yung ikaw ay mula from rag, gawin ka ng Diyos maging rich, hindi masamang maging rich, as long na hindi ka alipin ng money, kundi ang money ang iyong alipin, walang masama. Yung gawin ka ng Diyos na sa iyong kalagayang ikaw ay laging may sakit, ay pagalingin ka at gawin kang malusog. Yung ikaw ay dalhin ng Diyos sa destiny na inilaan sa iyo ng Diyos, yung future na inihanda sa iyo ng Diyos, at dalhin ka ng Diyos mula sa masamang lugar, masamang pangyayari sa buhay mo, dalhin ka ng Diyos sa iyong destiny, where God can bless you abundantly, that is prosperity. Kapag pinagaling ng Diyos ang iyong sakit at karamdaman, meron kang prosperity sa iyong katawan. At kapag hindi na bumalik yung sakit, karamdaman, that is prosperity sa iyong katawan. Nakikinig po ba tayo? Pero tandaan ninyo, hindi komo ang Diyos may pangako sa ating blessings, success, prosperity, and victory. Hindi ibig sabihin hindi tayo dadaan sa war zone.
Madalas, nasa combat, nasa comfort zone na tayo, biglang dadalhin tayo ng Diyos sa combat zone. At mismo ang Diyos ang magdadala. Anong purpose? To test our faith. Dadalhin tayo ng Diyos sa wilderness experience to test our faith. And to teach us how to wage war against the devil. And to fight the good fight of faith. Yan ang purpose. Bakit inaalaw ng Diyos at tayo ay may siya'y dalhin. I-allow ng Diyos and sometimes mismong siya ang nagdadala sa atin sa combat zone. Doon sa lugar na merong hardship. Doon sa lugar na merong persecution. Sa lugar na merong mabibigat na tests and trials. Kaya ka dadalhin doon ng Diyos and sometimes i-allow ng Diyos na magkaroon ng ganong pangyayari. Kasi gusto ng Diyos na patigasin ang mga kasukasuan ng iyong pananampalataya at para turuan ka ng spiritual warfare sapagkat ang mga champions hindi nagiging champions nang hindi dumaan sa ring ng pakikipagbaka. Si Manny Pacquiao hindi magiging champion kung hindi siya maraming nadaanan na laban. Nakikinig po ba tayo? When Jesus resurrected from the dead, si Jesus ang ating champion. Si Jesus ang ating victor. Nakikinig po ba tayo? At bago siya umakit sa lupa, ang victory na yan at ang title na pagiging conqueror, ipinasa ni Jesus sa atin, sa church. That's why sa Romans chapter 8, ang sabi sa atin, ang tawag sa atin ay, ang sabi nga, sino mapakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Persecution ba? Kahubaran, kagutuman, test, trials, etc. Sino makapaghiwalay sa atin? Kamatayan ba? Wala yan. No? At sabi doon, no, wala makapaghiwalay sa atin. In all these things, we are more than conquerors. Kaya lang talaga, makikipagbaka ka, maghihintay ka. Kailangan, hindi ka lang merong faith, kundi meron kang patience. Maraming mga mananampalataya ang lalakas ng faith, pero lack of patience. At nung lack of patience sila, nagsibitaw din at bumagsak ang kanilang pananampalataya. Hindi sila na-train na maghintay, hindi sila na-train na maging mahinahon, na maging patient. Sabi nga sa Hebrews chapter 6 verse 12, that through faith and patience, dalawa yun. Faith and patience are power twins. Kambal yan. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang patience sa faith. Lagi magkasama ang partners yan. Through faith and patience, they inherited the promises of God. Yung mga heroes of faith natin sa Bible, they inherited the promises of God through their faith and patience. Sabi sa Hebrews chapter 6 verse 12. So habang may mga ganyan, mga aberya, sa adventure of faith natin, alam niyo po ba ang faith ay napakaganda? It is an adventure with God. Merong labanan, may blessing, minsan nga may kasama pang humor. Yung mga problema, tawanan na lang yan. Minsan pagka nakaka-encounter ako ng mabigat na problema, minsan may pakikita ang Diyos para aliwin ako. May mga certain area sa problem na pakikita sa akin ng Diyos na nakakatuwa. Nilalagyan ng Diyos ng humor yung sitwasyon para i-comfort ako. Kasi pag natutunan ninyo na ang bawat mabigat na problema na parang maiiyak na kayo, eh matutunan nung tingnan sa pananampalataya, hindi yun nakikita nyo, kundi ang Diyos nang nangako na tayo magiging overcomer sa lahat ng sitwasyon, makikita nyo na ang mga problems pa lang yung nakakatawa lang. Para ka nanonood ng pelikulang comedy, may humor. So ngayon, sa umagang ito, ang title po nito ay, nilagyan ko title na, Follow Your Dreams and Receive Your Miracles. Ang ating po scripture na gagawitin ay 2 Kings chapter 6 verse 1 hanggang 7. Kanina sa first service, hindi ko natapos ito. Nasa principle
number 1 pa lang ako. Kaninang first service, tinitilan ko itong God's Principle of Success. So, it's either, pwede natin gamitin ang title nito na God's Principle of Success or Follow Your Dreams and Receive Your Miracles. Okay, may mga hidden revelation dito sa 2 Kings chapter 6 verse 1 hanggang 7 patungkol sa principle ng success. Alam niyo itong principle of success, pag sila principle, ano yan eh? It is a law. No? Law. Na kapag sinabing law, alimbawa, ang batas dito sa Lopisaina, no? Ang batas ay walang dadaan dito sa Lopisaina na pangit na tao. Naku, pangit na tao. Bakit? Kapag may dumaan na pangit na tao, sa araw ng Monday, Wednesday, Friday, huhulihin. Bawal ang pangit sa Lopisaina, MWF. Sino pong dadaan dito, MWF? Wala. Sapagkat lahat dito, tumingin kayo sa katabi nyo, lahat na nandito ay artistahin at mga magaganda at gwapo. Kunwari lang, bawal dumaan ang pangit na tao. MWF. Monday, Wednesday, Friday, sa Lopisaina. Ay may dumaan, hinuli. May dumaan uli, hinuli. Ay may dumaang Monday, anak ng politisyan, hindi hinuli. Hindi hinuli ng mga barangay tanod. Nakita ng pulis, ay anak pala ni ano. Hindi hinuli. Anak ni congressman yan. So, ang daming nahuli, pero yung anak ng congressman, hindi nahuli. Bakit? Anak ng congressman. Mali yun. Kasi pag batas. Kaya anak kanino man, anak ka ng presidente, pag batas. Yan ang batas. Parang law of gravity, pag ang isang bagay, inihagis mo, what goes up, ihagis mo ito, will come down. Lahat ng bagay. Bakit? It is a law of gravity. Kahit ito ihagis mo, babagsak din. Kahit itong microphone, ibato ko sa inyo. Ihagis mo, babagsak din. Because of the law of gravity. No? So, ibig sabihin, pag sinabi law, walang exemption dyan. Sa principle of success, walang exemption na tao. Walang exempted dyan. Bata, matanda, artistahin, hindi artistahin, babae, lalaki, mayaman, mahirap, walang exempted sa law or sa principle of success. At maraming mga tao naging successful ngayon. Hindi mananampalataya, hindi Christian, pero very successful ngayon. Bakit? Natumbok nila accidentally yung law of success. Kahit hindi ka Kristiyano, kahit hindi ka pa nakakabasa Bible, once na natumbok mo yung principle of success na inilagay ng Diyos sa ating mundo, you will be blessed. Dahil natumbok mo. Nakikinig po ba tayo? Mahal sabihin na, ba't hindi na lang mga Christian, mga born again, mga tayo na naman palataya ang i-bless ng Diyos ng success, prosperity success. Ba't pati naman yung hindi nakakilala, ayaw nga nila sa Panginoon. Diyan mo nakikita ang kabutihan ng Diyos. Because God is a good God. Tandaan sinabi sa Bible, ang Diyos nagpapaulan sa mabubuti at nagpapaulan din sa masasama. Ibig sabihin, kahit masamang tao yun, mahal ng Diyos. Gusto rin niya i-bless. How much more ang mga tao mabuti at mga anak ng Diyos? Dapat ang blessing, una ay tayo ang pagpalain. Pero ganun kasi kabuti ang Panginoon. Lahat ng tao kasi nilikha ng Panginoon. Kaya lahat mahal ng Diyos. And nga, sabi si John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Si Jesus. Whoever believes in Him will not go to hell, but will have everlasting life.
Kaya mahal ng Diyos lahat ng tao. Mabuti, masama, bata, matanda, mayaman, mahirap, mahal ng Diyos lahat. God hates sin, but He loves the sinners. Nakikinig po ba tayo? Kung hindi tayo minahal ng Diyos, makasalanan tayo, hindi tayo naligtas. Ganun din pag-release ng blessing. Minsan, may mga nagiging successful na tao na na-hit nila, na-bullseye nila yung principle na hindi nila alam. Alam niyo kung ano yung first principle of success? Hindi po, maaaring hindi natin matapos ganito eh. Pero mas, sa akin, pag ako'y nangangal, nagtuturo, mas gusto ko na hindi matapos, maibigay lang yung sustansya, mahimay-himay natin yung yaman ng salita ng Diyos, kaysa isang buhos, kung 5 yung principle, isang buhos na, ano nga yung number 1, number 2, nakalimutan na. So, mas mabuti yung himay-himayin, isa-isa. At palawakin. Okay, basahin po natin ang 2 Kings, chapter 6, verse 1, hanggang 7. Bigyan ko na kayong idea kung ano itong babasahin natin. Ano po? Para pag binasa natin sa English, lalong lumalawak yung pangunawa natin. Ito yan. Ito'y patungkol kay Prophet Elisha. Tandaan niyo si Prophet Elisha? Siya yung disciple ni Elijah. Prophet Elijah. Si Elisha, naging disciple ni Elijah at tinrain niya maging prophet. Hanggang sa itong si Elisha, nung makilala niya si Elijah na kanyang mentor, hindi na niya hiniwala yan eh. Willing siya i-give up lahat, makasunod lang at matuto lang sa kanyang mentor na si Elijah. Kahit saan pumunta si Elijah, hindi na niya nilubayan. Sunod siya ng sunod, sama siya sama. Ilang beses tinesting ni Elijah si Elisha para tinitingnan kung hihiwalay sa kanya. Elisha, dito ka lang muna kasi pupunta ako dito. Master, hindi. Sasama ako sa iyo. Elisha, dito ka na lang. May pupuntahan ako dito. Dito ako pupunta. Hindi, Master, sasamahan kita. Kahit saan siya pumunta, napaka-faithful, napaka-loyal niya na disciple. Alam nyo, may reward, may blessing ang loyal na disciple sa kanyang mentor. Ganyan din nangyari kay Joshua eh. Kahit siya pumunta si Moses, sinasama niya. Alam nyo, pagpunta ni Moses, 40 days and 40 nights sa Mount Sinai, nandun siya 40 days and 40 nights. Si Joshua, kanyang alalay, sinasamahan siya, nasa paanan ng bundok. Nilalamig, giniginaw, hinihintay niya yung kanyang mentor, si Moses. Sinasamahan niya, nagtitiis siya ng lamig sa ibaba ng bundok. Ganun ka-loyal si Joshua. Kaya ano nangyari? Nung namatay na si Moses, tapos na ministry ni Moses, walang ipinalit ang Diyos, kundi ang pinakamalapit na supporter ni Moses, si Joshua. In fact, under the leadership of Moses, hindi niya nadala ang mga Hebrew people, ang mga Israelites sa Promised Land, dahil mga rebellious eh. But under the leadership of Joshua, nagkaroon ng another generation, yung mga bata, yung mga natirang buhay, yung mga bata na naglakihan, yun ang tinrain ni Joshua to conquer and to inherit the Promised Land. At napasok nila ang Promised Land, naging blessing sa kanila, under the leadership of Joshua. Sino ba si Joshua? Dating tagasunod lang ni Moses. Sino si Elisha? Dating tagasunod ni Elijah. Alam nyo, may mga dito sa mundo, may mga tinatawag ang Diyos ng mga lingkod na lakad babae who will flow under the mighty anointing of God, at yung karamihan dyan, kilala natin, famous sila, marami, nawala na. No? Nandyan yung, kung babaybay natin, yung unang panahon, nandyan sila John Wesley, sila Charles Finney, nandyan sila Smith Wigglesworth, nandyan sila Catherine Kuhlman, A.A. Allen. Napansin ko,
Pag namatay itong mga lingkod ng Diyos ito at inalisin ng Panginoon, may pumapalit na pinagsalinan ng anointing nila. Na i-impart yung anointing. Si Catherine Kuhlman, nung siya'y namatay, ang anointing niya ay na-impart. May pinag-iwanan, si Benny Hinn. Si A.A. Allen, meron nagkukwento sa akin, alam mo, Brad, nalaman ko, yung aeroplano ni A.A. Allen na sinasak niya, dumaan sa isang town, yung mga may sakit sa town, nagsigaling, aeroplano pa yun. Si Catherine Kuhlman, tumigil sa isang hotel, nag-conduct siya ng, I think, conference sa isang hotel, doon tumira sa floor na yon si Catherine Kuhlman. Yung mga nalaman, na-discover, yung mga tao may sakit na nandun sa same floor na yon, puro nagsigaling. Nung full pack ng tao ang hotel na pinagkadagan ng conference, hindi makadaan si Catherine Kuhlman, sa likod dumaan sa kusina, nakiraan doon. Pagdaan ni Catherine Kuhlman, yung mga kusinerong busy sa pagluluto, biglang, they all fell under the power of God. Talsikan yung mga syanse. Talsikan yung mga kutsilyo. Tumba lahat sila. Dumaan si Catherine Kuhlman. That's the power of God. At maraming church denomination ngayon, ignorant sa kapangyarihan ng Diyos. At madalas sa kanila, tinutuya ang power of God. Merong nabaptize sa Holy Spirit, nagtutumbahan, nag-speak in tongues, nanginginig ang buong katawan. Ano ba yan? Nanginginig. Kasi dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit, meron ba yan sa Bible nanginginig? Pag nandiyan ang Holy Spirit, ba meron? Nung bumaba ang presence ng Diyos, hindi lang nanginig. Gumuho ang kulungan ni Paul at Silas. na-shaken yung kulungan. Meron akong kaibigan, patay na siya ngayon. Sabi niya, Pastor Jun, ako'y babago pa mananampalataya. That was year 1978. Alam mo, hindi pa pala ako pastor. Sabi niya, alam mo, Jun, nakulat ako kasi nasa bukid ako. Ordinaryong tao ito. Pero mainit na mainit sa Panginoon. One time, nagpipray ako doon sa kubo ko. Bumaba ang Holy Spirit, nanginig ang katawan ko. Buong kubo, nanginginig. Shaken. It was shaken by the power of God. Buong kubo at akatsa-katawa. Then he fell under the power of God. Nabaptize siya sa Holy Spirit. Patay na siya ngayon. Maging pastor yon. So meron minsan ganun dating ang presence ng Panginoon. Ngayon, hindi naman ibig sabihin walang ganung dramatic na mga manifestation. Hindi ibig sabihin wala ang Diyos. Hindi. Meron mang ganong manifestation o wala. Nangako si Jesus, kung siya nagkakatipon, 2 o 3 sa kanyang pangalan, nandun siya. Sino naniniwala? Nandito si Jesus. Amen. So ngayon, sundan natin pangyari. Si Elijah, bago siya kunin ng Diyos, sabi ni Elijah, Brad, pag ako'y wala na, anong gusto mo? Pag ako'y umalis na, anong gusto mo? Gusto ko ng double portion of your spirit. Ano yung spirit tinutukoy ni Elisha? The anointing of Elijah. Hindi pa nila alam yung tungkol sa power, tungkol sa anointing. No? Ang term ginagamit nila, spirit. Meaning, I need the double anointing, double spirit. Your double spirit. I need your double anointing. Sabi nila dyan, ang hirap niyang, ang bigat niyang hinihingi mo. Anyways, eto pag ako'y nakita mo, pag alis ko, humanda ka. Abangan mo yung pag-alis ko. Then you will receive it. Yun ang point ni Elijah. Ay, hindi na hiniwalay ni Elisha. Then suddenly, na-caught up si Elijah. May rapture na noon Na-rapture siya. Tumaas siya. Nung makita ni Elisha, tumatas na si Elijah, binitawan ni Elijah ang kanyang mantle na siyang symbol of his anointing at yun ang kinuha ni Elisha. Yung mantle na yun. Sinampulan niya kagad sa ilog, inihataw niya yung mantle, nahawi yung yung ilog. Bakit? Doon sa mantle, na-impart. Alam niyo, anointing ay nai-impart, ibabahagi sa iba.
sa tao, sa material things. Tandaan nyo na nag-overflow sa anointing, nag-overflow sa power si Apostle Paul, na sabi sa Bible, sa book of Acts, idinadait sa kanyang katawan ang mga panyo, apron, dinadala sa mga may sakit, sila'y nagsisigaling, dinadala sa mga demonyo, inaalihan ng demonyo, yung mga tela o panyo na idiniit sa katawan ni Paul, at nag-aali sa yung mga demonyo. That's the power of God's anointing. Si Peter, nag-overflow ang anointing sa kanya, paglakad niya, yung mga may sakit na inihanda, inaabangan yung pagdating ni Peter, nasa karsada, na pagdaan ni Peter, yung shadow ni Peter, lahat ng sagian ng shadow ni Peter, nagsigaling. Yung anointing na nag-overflow sa kanya, tumutulay sa shadow, and people were healed under the power of God's anointing. Ganyan ka-powerful ang anointing ng Diyos. At lahat tayo may anointing ng Diyos. We are anointed by God. Amen. 1 John chapter 2, verse 20. At saka verse 27, we receive the unction of the Spirit, the anointing of God. Kaya lang may mga measure yan. At may kanya-kanyang function yan. Kung ikay anointed na teacher, so ang anointing power of God magpo-flow sa pagtuturo mo. Kung anointed prophet ka, ang power ng anointing magpo-flow sa prophesying mo, sa pagbigay, word of wisdom, words of knowledge, and discerning of the spirits. Kaya anointed evangelist, ang power anointing magpo-flow sa pamagitan ng healing and miracles. No? Sa kanya-kanyang ministry, kanya-kanyang calling, kanya-kanyang manifestation ng anointing. But we are all anointed by God. Nakikinig po ba tayo? Ngayon, maganda meron na pag-iwanan ng anointing si Elijah nung umalis siya kay Elisha. Si Elisha, problem, no? Meron siyang dinidisciple, ang pangalay, Gehazi. Sa English, pronounce nila, Gehazi. No? Si Gehazi na nagahaman sa blessing na gustong ibigay ni Naaman kay Prophet Elisha dahil pinagaling siya sa ketong. Tuwan-tuwa si Naaman. Binibigay yung mga damit, no? Mga blessing. Tinanggihan ni Elisha. No, basta okay lang. Pinagaling kayo ng Panginoon. Hindi ko matatanggap yan. Si Gehazi, sayang. Tinanggihan ni bossing. Nung wala si Elisha, teka, hahabulin ko. Naganid siya, naghahaman doon sa blessing. Naaman, Captain, General. Sabi ho ng aking boss, may dumating na bisita, yun daw binibigay niyo sa kanya. Pakibigay niyo sa akin, dadalhin ko sa kanya. Ganun ba? Sige. Binigay. Tuwan-tuwa si Gehazi. Pagdating doon sa bahay, sabi ni Elisha, saan ka galing? Boss, namasyal lang dito sa tabi. Hindi. Naghahamang kayo. Nakita ni Elisha in the spirit kung anong ginawa ni Gehazi. Alam mo, matatambakan ka ngayon ng ketong. Hindi lang ikaw, pati lahi mo. Na-curse siya. Namatay si Gehazi, naketongin. Supposedly, dapat siya ay magiging successor. I believe siya dapat maging successor ni Elisha. So, namatay si Elisha, walang na-impartan ng kanyang anointing. No? At inilibing siya, pagkaraan ng mahabang panahon, nakalimutan ng mga tao, yung kalibingan, kinain ng panahon, nabuksan na, no? Lumipas sa mahabang panahon. May mga Israelites na maglilibing na kalampatay, bigla nakita nila sa di kalayuan, uy, mga kalaban, teka, tago tayo. Sige, paano itong patay natin? Yun, butas yung libingan. Tago mo natin doon. Hindi alam, libingan ni Elisha. Pagsayad ng bangkay sa kalansay ni Elisha, suddenly, nabuhay yung patay. Nabuhay. Tandaan nyo, double anointing ang na-receive niya kay Elijah. At double power, sobrang power. Nabuhay yung patay. So, ganun katindi si Elisha. At nung panahon na yon, may mga estudyante na ewan ko kung bakit hindi na-impart sa mga estudyante niya. Ano? May mga school of the prophets na noon, sa pangunguna ni Elisha. At sabi nitong mga estudyante niya, mga followers niya ng mga baguhang prophets, Master,
sikip na tayo dito sa lugar natin. Inisip namin, sarap siguro kung malawak yung lugar natin, yung school natin, doon tayo titira, sama-sama tayo doon. Pero ang sikip natin dito pwede ho ba na hanap tayo ng lugar at lahat kami, sama-sama, tulong-tulong, gagawa tayo ng bahay doon para malaki. Nangangarap sila ng malaking lugar. Sabi ni Elisha, okay, approve. Sige. Pero sasama kayo sa amin. Sige, sasama ko. At pinasimulan nila, nakakita sila ng malaking lugar, ay sa kanilang pinapangarap, at pinagpuputol na nila mga puno. Yung isa, habang humahataw ng palakol sa puno, biglang natanggal yung ulo ng palakol at shoot sa ilog. Lumubog yung iron axe head. Bakal di lumubog. Naku po, natanggal yung ulo ng palakol. Hiram ko pa naman sa kapitbahay namin. Kung saan hiniram nyo. Tinawag nila sila siya. Yung pong palakol ko, nahulog, natanggal, hiram ko pa naman. Saan nahulog? Dito po, saan sa ituro mo? Dito. Dyan, ginawa ni Elisha. Hanap siya, nakakita siya ng sanga. Pinutol niya. At itinapon, ibinigay niya doon sa ilog yung sanga. Nung ibinigay niya sa ilog yung sanga, ang pumalit, lumutang, nag-swimming, yung iron axe head. Miracle. After na ibigay niya yung sanga, there is power in giving. Nakikinig po ba tayo? Every time we give, merong miracle tayo marireceive. Next week natin talakayin nyo. Dito muna tayo. Okay, teka, basahin po natin sa English, para makita natin yung mismong pangyayari. Bibilisan lang natin. 2 Kings chapter 6, verse 1 hanggang verse 7. The sons of the prophets and the son of the prophets said to Elisha, please notice that the place where we live under your supervision is too small for us. Please let us go to the Jordan where we can each get a land and can build ourselves a place to live there. Sabi ni Elisha, go! Okay, go! He said, verse 3, then one said, please come with your servants. Sabi ni Elisha, I'll come. He answered. Verse 4, so he went with them, and when they came to the Jordan, they cut down trees. Nandun sa tabing Jordan sila, Jordan River. Verse 5, as one of them was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. Nako, tumapon, tumalsik yung ulo ng palakol doon sa ilog ng Jordan. And he cried out, oh my master, it was borrowed. Hilam lang na daw niya yun. Verse 6, then the man of God asked, where did it fall? Saan? Ituro mo, saan nahulog? When he showed him the place, the man of God cut a piece of wood. Anong ginawa? Doon sa wood na kanyang kinat. Threw it there and made the iron float. Nung inihagis ni Elisha yung sanga sa tubig, ang pumalit yung bakal na ulo ng palakol. Then he said, pick it up. So he reached out and took it. Lahat ng yan, principle po of success. Makikita natin, hindi lang natin matatapos ngayon. Dito lang tayo sa principle number 1. Principle number 1, dream big. Ganun kasimple. Dream big. At kapag ikay nangarap ng malaki, follow that dream and you will receive your miracle. Alam niyo po ba na merong miracle sa pangangarap? Kaya kung mangangarap ka, sino dito ang nangangarap na siya'y magkahirap-hirap sa buhay? Sino dito? Wala. Sino dito ang nangangarap na pangarap talaga niya, desire niya in the future, siya'y mabaril sa mukha? Wala rin.
Sino dito mangarap na sana siya ay magkaroon, mahawahan siya ng HIV nung taong yon na nag-inject ng HIV dugo sa saging? Wala. Lahat ng pangit na bagay, nire-reject natin. By nature, ayaw natin sa masama, sa pangit na bagay. Gusto natin magagandang bagay. Kaya lang minsan, hindi aware ang tao na yung kanyang pinapangarap hindi pala in line sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. No? Hindi in line. At mapapasama siya. Kaya kung ikaw'y mangangarap, be sure yung pangarap mo ay in line with the Word of God. Tama po ba? Dream big. Bakit dream big? Kung mangangarap ka lang, di mangarap ka ng maganda, mangarap ka ng malaki. Ba't ka mangangarap ng maliit? Kasi nakakahiya sa Panginoon. Medyo hindi pa rin ako talaga banal. Minsan nagkakamali pa ako. Alam nyo, ang blessing ng Diyos, ang favor ng Diyos, hindi base sa iyong nagawa. Hindi base sa iyong imperfection. Base ito sa iyong pananalig, pananampalataya sa Kanya. At kapag ikaw ay humble sa harapan ng Diyos, God will multiply His grace sa iyong buhay. Di ba yung sinabi sa 1 Peter chapter 5, verse 5, For God resists the proud. Nire-reject ng Diyos ang mga taong proud sa sarili, full of pride. But He gives grace to the humble. Kaya importante, humble tayo sa harapan ng Diyos. Every time we come to the presence of God, let's humble our heart before God. Sabihin natin, Lord, Panginoon, hindi ko kaya ito, pero kaya mo. At kaya kayo mangangarap, sabihin mo, Lord, alam ko, imposible ito kung sa akin lang. Pero pinapangarap ko, mangyari ito sa buhay ko, mangyari ito sa buhay ng aking mga anak, mangyari ito sa aking pamilya. Dream big! Kung ano yung kabubuti mo, mangarap ka. Bakit? Libre yan. Yang pangangarap ng gising, pag sinabi kong dream, hindi yung dream na natulog ka, hindi yun. Kundi yung nangangarap ka ng gising, bigay yan ng Diyos. Inimplant sa loob natin yan ng Diyos na magkaroon ng desire to dream big. Bakit? Sapagkat ang tanging nais ng Diyos sa lahat ng tao, kaya siya ay mananampalataya o hindi mananampalataya, ang desire ng Diyos, His ultimate desire, is to bless people. Bakit ang tao inilikha ng Diyos in His image and likeness? Gusto niya i-bless lahat. Masama, mabubuti. Gusto niya i-bless lahat. At ang unang blessing na tinanggap natin sa Diyos ay ang salvation natin. Pagiging anak ng Diyos. Yun ang first blessing natin. At ang susunod na blessing, the second works of grace, alam nyo ng kasunod. Ibi-bless ng Diyos ang buhay natin. Hindi lang sa buhay na darating, kundi on this planet, ibi-bless niya tayo. Amen. Sino naniniwala? Magsabi amen. Amen. Sinong naniniwala, ibi-bless siya ng Diyos? Amen. Higit pa sa kanyang iniisip, ibi-bless siya ng Diyos. Amen. Yes! Hindi nyo masusukat ang Diyos. Pag nakita ng Diyos, may humble heart ka, nananampalataya ka sa Kanya, at nangangarap ka ng malaki, ibibigay ng Diyos yung pangarap mong yon. Pero may mga tao nga, hindi aware Ito yung isang tao. Tama ang pangarap niya. Nananaginip siya, nangangarap ng malaki. Darating ang panahon, ang buong San Pablo ito, makikilala ko dito. Bakit yayaman ako? Payayamanin ako ng Diyos. Bakit kamo? Sapagkat nangangarap ako na mag-establish ako ng isang pinakamalaking business dito sa buong San Pablo City. Magiging matunog ang pangalan ko dahil ibibigay ito ng Diyos. Ano ba yung business tatayo mo? Brad, prostitution. Ay, hindi yan sa Diyos, Baka ibigay ka niyan kay Satanas. One of these days, singiling ka ni Satanas. Dahil nang bibless ni Satan, kaya lang pag nag-bless siya, ang laki ng interest. Higit pa sa ibigay niya. Magsisisi ka. Sa vision ang pinapangarap nyo, ay galing sa Diyos. Alam nyo, ganito yan. Alam nyo po ba na, nung makilala natin ang Panginoon, naging anak tayo ng Diyos, yung mga maling desire sa ating puso, binunot ng Diyos. Nakikinig po ba tayo? Kung totoo tayong na-born again sa kingdom of God, yung bulok, luma,
na desire na hindi in line sa kanyang kalooban, binunot ng Diyos. At tinaniman tayo ng Diyos ng bagong desire sa ating puso. Mamamangha kayo, bigla meron kayong ganun desire. Ngayon, pagka umusbong sa puso nyo, naisip ko, teka, may desire akong gito. Then, follow that dream. Later on, you will receive your miracle. Kagaya nangyari sa akin. No, kay bago manampalataya, nakita ko yung pastor ko, pastor namin. Sabi ko, praise ka, galing mag-preach ito, parang preaching machine. Hindi na siya tumitingin sa ano. Kasi usually, mga nakikita ko na nagpipreach, mga sinuunang tao, nakikita ko, pag nag-preach, binabasa yung sermon. Yung mga unang panahon, under the Protestant movement, kasi hindi pa sila, marami sila, hindi pa baptized in the power of the Holy Spirit. No? Wala pang anointing ng wisdom revelation. No? Babago pa ang Protestant church. No? Nangangapa-ngapa. Marami akong nakita mga pastor, ministro, nagpipreach, talagang binabasa yung sermon, nag-iisip, basa, tapos patay ang pagsamba, malumana yung pagsalita, no? Lahat ang mga miyembro, ang sarap ng tulog, tas nakatuon, hindi umaalis sa pulpit, sa lectern, sa pulpit, nakatuon. At ang sermon nila, 15 to 20 minutes lang. Bay, numakita ko yung pastor kong Pentecostal full of power, anointed by God, wala lang tingin na, preach ng preach. Sabi ko, hanggang sa matapos, sabi ko, wow, parang preaching machine, parang robot hindi na preaching machine. No? Sabi ko, gusto ko maging ganyan ako, pero ayoko Bakit? Number one, kita ko kumakanta yung pastor, hindi ako marunong kumanta. Pangalawa, humaharap siya sa maraming tao, hindi ako marunong humarap sa mga tao. Dungo ako. No? Mahihiyain ako. Pangatlo, ang pinaka-weakness ko, mag-construct ng sentence. Magkwento nga sa mga kaibigan ko, nahihirapan ako magkwento. No? Pag nanood ako ng sine, kukwento ko yung ending, pabalik sa umpisa, baligtad. Sabi ko, imposible. Ayoko maging pastor, pero okay sana. Then after a few days, nagising na lang ako isang umaga, nag-ibang puso ko. Sabi ko, I want to become a pastor. Pag tinitingnan ko yung pastor ko, sabi ko, imposible, pero gusto ko one of these days maging ganyan ako. Lord, maging ganyan lang ako mag-preach, mahaba mag-preach. Ang saya-saya ko na, I will serve you. Sa buong buhay ko, I will serve you, Lord. Walang back-outan na. Paglilingkuran kita sa buong buhay ko. Matuto lang ako mangaral. Paglilingkuran kita. Biglang umusbong yung malaking desire na gusto ko mag-preach, gusto ko maging pastor. Although ang isip ko kumukontra, imposible yan, imposible. Pero ang heart ko nagsasabi, one of these days, mangyayari yan. Hindi ko alam, tinaniman na pala ako ng Diyos ng desire sa puso ko. At yung desire na yon, nung pinangarap ko, hindi pa rin ako makapaniwala na mangyayari ba talaga ito? Nangangarap ako ng malaki. Pero parang imposible. Hindi pa ako estudyante ng faith. Hindi ko pa alam kung ano talaga yung lalim ng faith. Although I'm already a believer, hindi ko alam yung teaching ng faith. Dapat mangarap ka, confess your desire, confess the promise of God. Hindi ko pa alam yun. Then nangyari, para ma-convince ako, ang ginawa ng Diyos, natulog ako. Habang ako'y natutulog, nanaginip ako. Tandaan nyo, hindi pa ako pastor, no? Nanaginip ako, nasa wilderness ako, nasa disyerto, sa kainitan ng araw. Kita ko yung horizon ng disyerto. Puro sand. Nag-iisa ako. At sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit nandito ako sa disyerto? Wala akong kasama. Ba't ako nandito? Akala ko totoo napunta ako sa disyerto. Buhay na buhay. Listen, pag ang panaginip galing sa Diyos, hindi nyo na makakalimutan. Buhay na buhay. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa saan para ako nandoon. Sabi ko, anong ginagawa ko dito? Ba't ako nandito? Then pagtingin ko sa horizon ng disyerto, nakita ko, maliliit, gatuldok, gumagalaw. Then nakita ko,
di kalayuan. Ay, napakaraming tao. Tumatakbo sila. Parang lulusubin ako. Then palapit ng palapit. Sabi ko, Panginoon, anong gagawin sa akin ng mga tao ito? Sino itong mga tao ito? Then nung sila'y malapit na, yung mga karamihan, ganyang kalayo. Sa distansya ni Brother Ovget, happy birthday, Brad. Malapit ng birthday natin, February 27. Biglang nag-upuan yung mga tao. Akala ko, dadalawin ako. Sabi nila, nakaganito sila. Sabi ko, Lord, anong ginagawa nitong mga tao ito? Sabi ng Panginoon, naghihintay sila sa sasalitain mo. They are ready to listen. Sa lahat ng sasabihin, Panginoon, ba't naman sila makikinig sa akin? Naka-ready na sila. Sabi ko, umiyak ako sa Panginoon, Lord, ano ito? Bigla ako nagising. Hindi ko na makalimutan yung dream na yun. Hanggang sa magkaroon katuparan, naging pastor ako. Noon, decide ko, nakakaingit yung mga kapatiran na yun, lalakas ng loob mag-testify. Ako po'y mag-testify, ako po'y binless ng Diyos, ako po'y ganito, ako po'y... lalakas ng loob. Sabi ko, nahihiya ako mag-testify, pero gustong-gusto ko. Tinawag yung pangalan ko, si Brother John, pakinggan natin, ang bago nating kapatid. Ako po'y mag-testify. Unang testimony ko, umiyak ako sa harapan ng mga tao. Sabi ni Pastor Chim, pastor ko, alam mo, Brother John, lahat ng tunay na mananampalataya, pag unang testify, iiyak sa harapan Dahil sa Holy Spirit. Ganun ba yun? Sumunod na linggo, sarap pala mag-testimony. Ginawa ng Panginoon, saya-saya ko. Sabi ko, sana humaba yung testimony ko. Humaba lang ng 5 minutes, masayang-masaya na ako. Sumunod. Humaba ng 5 minutes, sumunod na linggo. Sarap mag-testify. Linggo-linggo na, nawili na ako. Humaba lang, Lord, ng 10 minutes, masayang-masaya na ako. Humaba ng 10 minutes. Sabi ko, ginawa ng Panginoon. Humaba lang ng 50 minutes. Alam niyo, bandang huli, hindi na nila ako maawa. Testify ako ng testify. Sabi ko, Lord, matuto lang ako mag-sermon ng mahaba. I will serve you, Lord, sa buong buhay ko. Ang problem ngayon, paano ako magpipreach ng maikli? And praise God. It's like a living water. Hindi ka maubusan. Sabi sa survey, ayon sa studies, ang isang pastor daw, pag nag-preach sa kanyang pinagpapastoran church, hanggang 5 years, ubus na ang sermon na na-preach na. At nireject ko. Sabi ko, hindi totoo yan. Hindi yan ang karanasan ko. Pag yan in-anoint ng Panginoon, unlimited sermon ang tatanggapin mo sa Panginoon. Hanggang sa tumanda ka, walang retirement sa paglilingkod sa Panginoon. Hanggang ako'y buhay, humihinga, I will preach the Word of God. Walang retirement sa ministry ng Panginoon. Nakikinig po ba tayo? The more, kapag kayo nag-retire, lalo kang pahina ng pahina. Pero habang ginagamit ka ng Diyos sa ministry niya, palalakasin ka. Alam niyo po ba, our anointing and our calling, ang anointing natin sa ating calling will protect us, will prolong our lives. Yes. Si Aaron, nung siya ay tapos na ang kanyang term, sabi ng Diyos, Moses, paakyatin mo si Aaron sa bundok. Pasamahin mo yung anak niya. Bakit? Ang papalit na yung kanyang anak. Pagdating sa taas ng bundok, pahubad nyo ang priestly garment ni Aaron at ibihis sa kanyang anak. The moment na hinubad ni Aaron ang kanyang priestly garment na siyang symbol of his anointing and calling, pagbigay niya sa kanyang anak, immediately, bumagsak siya at namatay. Ba yung pala lang nagpapahaba ng buhay ni Aaron, yung kanyang anointing sa kanyang calling. Kaya ako naniniwala, as long as you're in the ministry of the Lord, active, flowing under the anointing of God, palalakasin ka ng Diyos. Amen. Ang aging process mo, babagal. You'll become strong in the presence of God. As you continually preach the Word of God, you'll become strong. And you'll become young again.
at magiging artistahin ka. Sino naniniwala? Amen. The glory of God is upon you right now. Sa mga kapatid, ang number one principle, dream big. Nangarap sila eh. Boss, lipat po tayo, nangangarap kami. Malaking lugar para doon, sama-sama tayo. Masaya tayo. No? At anong nangyari sumunod? Meron silang pangarap. Umaksyon sila. Pag ikay nangarap, listen, pursue your dream. Dream big. Pangalawa, pursue that dream. Gawin mo lahat. Gawin mo lahat. Ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, magkatotoo, mangyari na itong pangarap kong ito. Huwag mong i-give up. Never, never, never give up of your dreams. Nakikinig po ba tayo? Ano man mangyari, magkasakit ka o hindi, humina, lumakas, may pera o wala, never give up your dreams. Isang bata, nagtitinda niyang dyaryo, nangyari ito sa Amerika. Umuulan ng snow, pero dala ng kanilang kahirapan, patuloy at matyagang nagtitinda itong batang ito ng dyaryo. Nakita niya isang building, may ilaw, may tao, mataas ang bintana, ginawa ng bata, naging curious siya. Ginano ng kamay niya, at unti-unti sinilip niya, ano meron sa loob? Alam nga naman ang mga bata, osyoso. Pag nakita niya, yung boss, nakaupo sa executive chair. Tinawag yung sekretary, may dalang kape yung sekretary. Inutusan yung sekretary, sumunod kagad. Nga yung bata, sabi ng bata, wow, gusto ko maging ganyan. Sana maging ganyan ako. One of these days, magiging ganyan ako paglaki ko. Alam nyo, hindi na nakalimutan ng bata yung nakita niya sa bintana. To make the long story short, true story po ito. Nagtiyaga yung bata sa pag-aaral, nakatapos siya, naging matalinong bata, guminhawa, yumaman, finally, binili niya yung building na yon at same room na nakita niya yung executive, yung boss doon siya nag-office. Binili niya buong building at doon siya nag-office sa room na yon. Ngayon, siya'y nakaupo at naalala na siya'y bata pa, sumilip sa bintana, same window, pinagsilipan, sabi niya, ang dream ko nagkatotoo. Totoo yun. At kapag inyong tinanong yung mga naging successful na tao, ang una sasabihin nila, alam mo, nagtiyaga ako eh. Ba't ka nagtiyaga? Kasi nangangarap ako na hindi ganito ang buhay ko, ayoko nang mahirap. Ito nga yung kasabihan eh, hindi kasalanan na maging mahirap. No? Hindi kasalanan na ikaw ay naging mahirap. Anong susunod doon? Kalimutan ko. Pero, kasalanan ang yun. Hindi kasalanan maging mahirap ka, pero kasalanan na mamatay na ikay mahirap. Ito naman sa akin, sa kawikaan ko, sa pagkahaba-haba ng prosesyon. Kung matinik ay malalim. Parang mali yata, no? Tama natin. Sa pagkahaba-haba raw ng prosesyon, kung patay na ang kabayo, mali pa rin. Sa pagkahaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din tuloy. Anumang obstacles sa iyong dreams, tandaan nyo, si Satanas, pag may nakita siya ng mga tao, believers or unbelievers, na nangangarap na malaki, gagawa yan ng hadlang to hinder the blessings of God. Magdadrama yan. Yung sitwasyon, aayusin yan. Maglalagay yan ng mga negative situations, mga negative circumstances sa paligid mo para palabasin niya na napakalabong mangyari yung iyong pinapangarap. Ganyan ginagawa niya. Sa mga promises of God, bibigyan tayo ng doubt. Imposible mangyari yan kasi ang sitwasyon ng kapaligid, ganito. Huwag kayong bibigay. Deception niya. Siya ang father of lies. Hindi totoo yan. Pag may mga negative na situation sa buhay nyo, humahad lang sa pangarap nyo, sabihin nyo, sinungaling ka. Mangyayari itong dreams ko. Dream big. Sabihin mo sa katabi mo, dream big. Yes. Hindi kasalanan yung mangarap ng malaki. Mangangarap ka rin lang, di malaki na.
At pag in-interview nyo, yung mga taong successful, ang sasabihin nila, kaya ako'y nagsigsang ganito, kasi nung bata pa ako, nangarap ako na one of these days, magiging ganito ako. From rag to riches. Sa kalagayan pinakamahirap, naging pinakamayaman. Marami nangyayaring gano'n. Bakit? Nangarap sila. Nangarap. And listen, biblical yan, nasa Bible yan. Sabi sa Proverbs, sabi yun, I think 23 verse 7, as a man thinketh in his heart, as a man thinks in his heart, so is he. Kung ano iniisip ng tao sa kanyang sarili, yun siya. Meaning, yun ang magiging siya. Kung ano yung kinaiisip mo lagi, kaya pag iniisip mo, delikado yun eh. Ba't kaya ang hirap ng buhay ko? Parang wala namang nangyayari sa buhay ko. Parang pahirap ako ng pahirap. Tapos masasaktin pa ako ngayon. Tapos laging kamalas-malasan. Parang laging lahat ng malas na absorb ko sa buong mundo eh. No? Eh pag ganyan ang iyong attitude, negative, ang isip mo'y puno ng negative thoughts, tapos sinasabi mo pa, yung mga nararanasan mo, na kinukwento mo, sinusuwalat mo yung naranasan mo, feeling para kaawaan ka, eh, hindi ka na makakaalis sa ganung sitwasyon. Yun ang tatali sa iyong buhay forever. Kaya ano sabi? Sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5, casting down every imagination that exalt itself against the knowledge of God, bringing it into captivity to the obedience to Christ. Lahat ng negative thoughts na kukontra sa pangako ng Diyos, cast it down, alisin nyo, rebuke it, itaboy nyo in the name of Jesus. Huwag niyong hahawakan yung negative thoughts. Ang isipin nyo, yung pangarap nyong maganda na gusto nyong mangyari. Never give up of that dreams. Nakikinig po ba tayo? Mismong ang mga neuroscientists, kailan na-discover ito eh? Mga neuroscientists, mismo mga biologists, may kukwento ko lang ito sa inyo, matatapos na tayo. Sinasabi nila, ang discovery nila, ang latest discovery nila, at ang terminology pa nila, ganito eh, there is power in our brain. There is power in our brain. Eh siyempre, hindi naman sila mananampalataya. But actually, yung isip natin na nag-i-imagine. Ang sabi nila, kung ano ang iniisip ng ating brain, paulit-ulit, lagi yun ang iniisip mo, possible na yun ang mangyayari. Sila nagsabi nga. Meron pa sila sinabi, mga neuroscientists, na sabi nila, kung ano yung sinasalita mo, lagi, let's say nagsalita ka ng negative, sinabi mo, ang katawan ko pahina-pahina, parang may cancer yata ako, parang tutubuan yata ako ng gumburumbu sa katawan. Parang ako yata ay mamamatay na. Immediately, yung central motor ng ating brain, magre-response, magre-react, at isusupply yung information sa buong system, sa mga nerves, system natin katawan, and our body will obey our words. Our body will obey our mind. Nakikinig po ba tayo? Totoo yan. Eh, hindi nila alam, nasa Bible na yan eh. Matagal na, almost 3,000 years ago, nasa Bible na yan. Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit thereof. Ang buhay at kamatayan nasa dila ng tao, at sino mang tao na ginugusto niya, yung kanyang sinasalita na mangyari ay magbubunga sa kanyang buhay, yung kanyang sinabi. Totoo yan. At na-discover din, kailan lang, nung isang Japanese, I think biologist siya, ni Dr. Masaru Emoto. Masaru Emoto ne. Dr. Masaru Emoto. Tingnan nyo sa YouTube, nasa YouTube yun. Na gumawa siya ng experiment, may na-discover siya na kagila-gilalas. Na nagbigay siya ng experiment na nagluto siya ng rice, cooked rice, tapos 3 malinis container, nakwento ko na ito sa inyo, pero ulitin ko.
Yung isang container, nilagyan niya ng cooked rice, lagyan ng tubig, konting tubig, nilagyan ng label, good rice. Then yung isang rice, ignore rice. Ignore. Hindi pinansin. No? Itong another rice, bad rice. Every day, kinakausap niya yung good rice. You're so blessed. You're my friend. You're delicious. I like you. I love you. You're good. No? Puro positive. Doon sa ignore rice, tititigal lang niya. Then, immediately aalis siya. Doon sa bad rice, alam mo, hindi kita kaibigan. Sinusumpa ka. I curse you. I don't like you. You're not delicious. You're ugly. You're a curse. No? Kina-curse niya yung bad rice. Sa loob ng 1 buwan, ginawa niya. Finally, after 1 month, pinakita sa camera, yung good rice na nilaw. Pag binuksan, merong sweet na amoy. Hindi bulok ang amoy. May dilaw lang yung tubig, pero same, maputi pa rin yung rice. Pagdating sa ignore rice, nagpapasimula ng mabulok. May amag-amag na, ignore rice. At yung bad rice, lako, nakakatakot ay itsura. Kulay violet, may fungus, ang itim, inaamag sa loob. Putakti ng amag, no? Balot ng amag. Anong difference? Magkakasabay silang inilagay doon. Pare-pareho. Ang difference doon sa good rice na hindi nabulok. Puro blessing. Sa ignore rice, inignore niya. Ayoko nga. No? Hindi pinansin. Kulang sa pansin. Sa bad rice, kina-curse niya everyday. Sabi niya, na-discover ko, there is power in our words. So, ang tao, created in the image and likeness of God, may nakuha sa, nagre-reflect sa atin. We are not God, but we were created in the image and likeness of God. God is our creator. Amen? Kaya pala, sa lahat na nilalang ng tao, ng Diyos, sa lahat na nilalang ng Diyos, tao lang ang may creative ability. Tao lang. At ang Diyos, nilikha niya lahat ng bagay, buong universe, He created the buong universe into existence by the power of His words. Ano nangyari? Lahat na likha, nag-exist sa pamamagitan ng power of His words. Abay, kaya pala nagre-reflect sa atin. Yung katangian ng Panginoon, we were created in the image and likeness of God. Kaya pala pag nag-curse ka, mangyayari, nagsalita ka ng good words or words of blessing, mangyayari. Bakit? We were created in the image and likeness of God. Nakikinig po ba tayo? Kaya sabi ng Panginoon, by your words, you will be justified. But by your words, you will be condemned. Kikinig po ba tayo? Kaya sabi ni Dr. Emoto, kapag yan, in-apply mo sa mga bata, every morning, ako, ang bait-bait ng bata ko, ang ganda-ganda mo, you are blessed, anak. At yung isang anak mo, sige, papasok ka lang, sige. At yung isang anak mo, alam mo, Tutoy, napaka-bobo mo eh. Alam mo, hindi ka nakaalis-alis dyan sa grade 2. Alam mo, wala ka kahinat na. You are cursing your child. At wala siyang mararating sapagkat kinurse mo ang buhay niya. Nakikinig po ba tayo? Yung aming professor sa Bible School, si Dr. Tapiner, isang social worker, sabi niya, meron siyang case na hinawakan. Tinulungan niya yung isang pamilya. Yung parents na yon, napakayaman, may-ari ng napakaraming barko. Ang yaman-yaman. Meron silang isang anak, daughter, nag-aaral. Itong mag-asawang ito, super talino. Araw-araw, sinasabi nila sa anak nila, anak, dapat mamana mo ang talino ng daddy at mommy. No? Dapat maging number 1 student ka. Dapat ganito gawin mo. Pagbuti ang pag-aaral mo, hiya-hiya ka. Ang mga gulo yung ganito, gano'n. Pagdating, galing school, o anak, ano, nangyari sa school? Nakasagot ka ba? O nakapag-submit ka ba? O ano, laging gano'n. Pagod yung bata, lagi tatanong, nag-excel ka ba sa pag-aaral mo? Isang araw, napansin nila, yung mga gamit sa bahay na mahalaga, nawawala isa-isa. At pagbibili ng bagong gamit, after few days, nawawala. Abay, sino ba magnanakaw dito?
tinanong mga katulong, ba hindi po kami. Ay, sino magnanakaw dito sa bahay natin? At yung bata, naging klepto. Alam mo, na-discover, yung palang kumukuha ng mga gamit, yung anak nila, na-discover sa basurahan, lahat nandoon. Ano doon tinawag si Dr. Tapayner? Tungkol sa problem, help us, Dr. Tapayner. Hindi namin alam gagawin namin. In-interview niya, kinausap magulang, kinausap anak, sabi niya sa anak, ano bang nangyari? Anong feeling mo? Anong gusto mong mangyari? Bakit ginawa mo yan? Bakit ganito? At inihinga ng bata, hindi nila ako pinapansin. Pagdating ko sa school, pagod na pagod ako. Hindi mo lang tinatanong ni mami, ni daddy, ano anak, kumain ka ba? Napagod ka ba? Ano, okay ka? Kundi lagi, nag-excel ka ba sa class nyo? Ikaw ba yun, magaling ka ba sa class? Hindi sila concerned sa akin. At hindi alam nung bata at nung magulang na sumisigaw ang kanyang feeling, ang kanyang emotion, ang kanyang soul, sumisigaw, help me! Pansinin nyo naman ako! Pansinin niyo ako, puro kayo pera. Pansinin niyo naman ako, puro kayo talino. Pansinin niyo ako, nangangailangan ako ng love and care. Nangangailangan ng pagkalinga. Nangangailangan ng pansin. Na-ignore nila yung bata. At pinaghingi ng tawad, na-reconcile, at binless niya. Naayos yung family. See? Meron palang ganong klase, Kaya mga kapatid, delikado yung ating mga words na pakakawalan natin. Delikado. So instead na magsalita ng mga bad words or cursing words, magsalita tayo everyday ng good words, words of blessing. Amen? Yung dream natin na malaki, pangarap, habang pinapangarap nyo yung malaking dreams, sabihin nyo sa harapan ng Diyos. Confess it to God. Lord, I praise you sapagkat alam ko, mangyayari itong dreams ko ito. Ngayon pa lang, excited na ako sapagkat all things are possible. All things are possible. Alam niyo sabi ni Jesus sa Mark chapter 9 verse 23, if you can believe, all things are possible to him who believes. Tayo taong nilikha ng Diyos, created in the image and likeness of God, meron tayong power, ability, na mapapangyarihin yung mga bagay na imposible. Yes, bigyan ko kayo example. Dito ako magtatapos. Alam niyo ba yung nakadiscovery ng, I think, electricity or light? Anong pangalan? Thomas Edison. Thomas Edison. Si Thomas Edison, nung kapanahonan niya, pinagtatawanan siya ng kakontemporaring mga scientist niya at sinasabi, nasisira na yata ulo nito. Abay, akalain mo, one of these days daw, madidiscover niya yung light, electricity, light, at ang gusto niya, ang buong mundo magkaroon ng light kahit gabi, magmukhang araw. Ay, napaka-imposible niyan. At nire-reject siya at pinapatawanan at minamaliit. Alam nyo, ayos sabi nung iba, nababasa ko, gumugol si Thomas Edison ng 1,300 experiment, puro failure. Sabi naman doon sa isa nabasa ko, hindi lang 1,000, 3,000 experiment. Kung ano man yan, 1,000, 2,000, 3,000, ang mahalaga doon, malaman natin, ganyan kadaming experiment. But, he never give up. Hanggang sa hindi nangyayari yung kanyang pangarap ko ito, mabless ang sibilisasyon, the whole world, magkaroon ng light, magkaroon ng electricity. I will never give up. Kahit pinagtatawanan siya, inuusig, never give up. Finally, after those experiments na puro failure, nag-arrive siya sa success ng kanyang experiment. He discovered light. He discovered electricity. Kikinig po ba tayo? Alam niyo yung fluorescent light natin, yung mahaba. Ang dumiscover niya, naka-invento niyan, kababae natin, Pilipino. Kaya, ano bang pangalan, no? Fluorescent light. Florencio? Parang gano'n. Pero yung light mismo, electricity, na-invento yan ni Thomas Edison.
Si Alexander Graham Bell, marami siya na-invento. Telephone. Natatanda ko telephone. I think ang telegrama yata, siya rin naka-invento. Sabi niya, darating ang time, yung nasa kabilang ibayo ng dagat, makakausap natin. Pag sinabi mo yan sa panahon nila, mapagkakama lang kami topak eh. Makakausap, paano nangyayari yun? Hindi nila alam, nangangarap si Alexander Graham Bell ng telepono. Finally, na-discover yung telepono. Posible pala. Nung kami bata pa, inabuta ko, bata pa ako eh. May telepono kami, nakadikit sa bahay, may isang pindutan lang. Pag inangat mo, niloloko namin magkapatid, tawa kami, bababa na. Kasi may sasagot na operator, hello, your number please. Biglang bababa namin, tawa lang kami. Then, naging dial na, di-dial na. No? Pag long distance ka, tatanong, saan ang charge? Sa inyo o doon? May kakausapin ka, operator. At sabi ko noon, sabi namin noon, sana ma-invento yung telepono, pero ang hirap mangyari. Yung telepono, dala-dala mo kahit saan. Tapos, telepono, dala-dala mo kahit saan. Makakausap mo, parang television, yung kausap mo nandun sa telepono. Ay, ang galing, pero imposible. Bata pa ako noon. Ngayon pala ano nangyari? May cellphone tayo. Makakausap mo kahit nasa Amerika, nasa Europe. Mismong time na ito. No? Basta may wifi ka o may data ka, makakausap mo. No? Nung panahon na parang imposible. So, meron ba tayong dreams na mukhang imposible? Tatanungin ko kayo, meron ba kayong dreams, papangarapin na imposible? Ano sagot? Salamat sa tatlong kaluluwang nagsabing wala. Meron bang dreams na imposibleng mangyari? Salamat sa 25 na katao na nagsabing wala. Meron bang dreams na impossible mangyari? Yun. 33 katao. Ayon sa napag-aralan natin, sabi ni Jesus, if you can believe, all things are possible. Meron bang dreams na imposible mangyari? 5 yung nagsabi dito wala, 20 yung dito sa side nito. Listen, walang dreams ang imposibleng hindi mangyayari. All dreams are possible. When you believe your dreams, it becomes possible. Amen. Pag ang dreams mo, dinala mo sa trono ng Ama, papangyayarihin ito ng Diyos. Because God loves you so much. Basta yung dream lang, inline sa, sa Bible, inline sa Word of God. May nangangarap kasi, Lord, nangangarap po ako na I believe, itong pangarap nito, tatagpuin mo ito. Itong prayer nito, pinapangarap ko ito matagal na na magkaroon ako ng 3 asawa. Ay, naku po. Baka si Satanas, ipoprovide yan to bring you to hell. Dahil si Satan nagbe-bless din, pero maniningil siya in due time. Malaking interest. Kukunin niya ang kaluluwa mo. May natutunan po ba tayo? So, sabi ng mga estudyanteng propeta ni Elisha, Master, gusto po namin magkaroon ng malawak na lugar, nangangarap kami. Lipat po tayo yung mas malaki, Mga kapatid, everyday, kung may ginawa kang isang bagay, be sure tomorrow, mas malaki doon yung ginawa mo. Then, tomorrow, dumating yung araw na yung tomorrow, nagawa mo yung kahapon, be sure, mas malaki at mas maganda yung gagawin mo ngayon kaysa kahapon. Sumunod na araw, be sure, mas maganda pa yung gagawin mo at mas malaki yung ginawa mo ngayon kaysa kahapon at kaysa makalwa. Pataas ng pataas ang level. Amen. At ang pangarap mo, palaki ng palaki. At hindi kayang hadlangan ni Satanas ang tao at ang pangarap na nangangarap in the name of Jesus who never give up. Amen.
Sino po ang masaya? Sino ang lungkot na lungkot sa napakinggan niyang sermon? Sino po? Buti na lang wala. Sige po, magsisimula na tayo ng ating sermon sa umaga ito. Yung pong introduction ko. Then joke. Tayo po natin tumayo. Praise God, may part 2 next week. Puri ng Panginoon. Maraming po salamat, O Lord, our God. With you, all things are possible. At Panginoon, ang faith na ito'y itinatanim mo rin sa aming puso to believe you, Lord. And those who believe, kagaya namin nananampalataya with us who believe, Lord, all things can become possible. There is no limit, Lord, in faith. We will not limit you, our God, our Almighty God. At kapag hindi ka namin nilimitahan, hindi mo rin lilimitahan ang blessing na bibigay mo sa amin. Thank you, Father God, for your goodness and for your loving kindness. And all glory belongs to the Lord, Almighty God, Jesus Christ. Amen and amen. God bless you. God bless you. This is my desire.